At kahapon nga yung oral argument. At yun, pinagpapaliwanag sila dahil ultimo, yung actuarial estimate doon sa buhay o yung itatagal ng pondo ng PhilHealth, sinabi na ng COA, manipis na lang ang pondo ng PhilHealth. At hindi totoong sobra-sobra labis-labis ang pera ng PhilHealth. Hindi totoo another fake news ng gobyerno. I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino. Para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class, walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa. Ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Welcome back po sa Philinfo TV. Kung hindi pa ho kayo nag-subscribe, pakiclick na po yung subscribe button. Hit the notification bell para lagi kayong updated. Paki-follow din po ang ating Facebook page. Ang ating pong background, ang Boracay Beach. Pasyalan po natin para masuportahan ang ating local tourism. Okay, pag-uusapan po natin ang pondo ng PhilHealth. Sino kaya nagsasabi ng totoo? Si Marcos Jr. ba? O Commission on Audit? Panoorin po natin at kayo na ang bahalang tumimbang. But this is just in response because of everybody's. Let me be very clear. I really wish sana naman yung mga nagko-comment tungkol sa PhilHealth subsidy, pag-aralan ninyo ng mas malalim-lalim. At tignan naman ninyo. At ito yung guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad, padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino. Para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class, walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa. Ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kaya huwag po kayong mag-aalala, walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Mas pinapaganda pa nga namin ang pagpatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan. Alright? Okay. So yan po ang pahayag ni Marcos Jr. tungkol sa pondo ng PhilHealth na kahit walang subsidy ng gobyerno, tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo at palalawigin pa nila. Po natin alam kung ano mangyayari dahil binawasan ng pondo. Tapos, saan kukuha ngayon ng pondo para palawigin ang serbisyo? At uulitin ko, yung oral argument kahapon dyan sa Supreme Court, kung saan ang pinag-usapan ay yung TRO na-issue last year tungkol sa illegal na paglipat ng pondo ng PhilHealth. Sinabi na nung isang justice, senior justice ng Supreme Court, na base sa COA report, hindi totoo yung sinabi ng Malacanang na sobra-sobra ang pera ng PhilHealth. Kaya kinuha nila yung 89.9 billion. Buti na lang may TRO kaya ang nailabas 60 billion. But 60 billion is 60 billion. At yan ay pera ninyo. Pera ng mga manggagawa na nagko-contribute sa PhilHealth, pera ng mga ordinaryong Pilipino. Na TRO po sila. At kahapon nga yung oral argument. At yun, pinagpapaliwanag sila dahil ultimo, yung actuarial estimate doon sa buhay o yung itatagal ng pondo ng PhilHealth, sinabi na ng COA, manipis na lang ang pondo ng PhilHealth. At hindi totoong sobra-sobra labis-labis ang pera ng PhilHealth. Hindi totoo another fake news ng gobyerno. Kaya kung ano-ano na lang ang linalabas nilang pagtatakip. At ito nga,
pati yung impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte. Last day po ng 19th Congress today or tomorrow. Mag-a-adjourn na po yan ang pagbabalik niya sa bandang June na ho at yung 20th Congress na. Pero hinabol itong impeachment. Bakit? Kasi nga pinagtatakpan nila yung napakalaking bulilyaso na mulat na po ang mamamayang Pilipino. Ultimo, ordinaryong mamamayan ay nag-uusap na po tungkol sa budget. At ako'y natutuwa, nagbubunga po yung ating maliit na ambag sa nation building na pasimplihin yung mga naglalakihang usaping panlipunan katulad nito dahil lahat tayo dapat ay makibahagi dito. Lahat tayo dapat ay may say, may opinion, may paninindigan, whether kayo ay sang-ayon o hindi sa aking posisyon. Importante, kasali kayo dahil pera nyo po ang linulustay ng mga tiwaling mangbabatas. Kay Suzuki Merck, Benz, Narvasa, Theodore, anak pa ni BBM ang nanguna, si Sandro, para ma-impeach si Vice President Sara. Kasi nga po ginagawa nilang family affair. At makikita dito na interes ng pamilya lang nila ang sinusulong ng gobyernong ito. Anthony Bustamante, attorney, kung sino pa yung guilty, yun pa yung tatapang-tapangan. Hindi po sila nagtatapang-tapangan. Binabalutan na lang nila ng kunyaring tapang sa pamamagitan ng impeachment. Ang totoo, ninenervyos na sila dahil nga for me, personally and as a lawyer, I appreciate the outcome of the oral argument yesterday. Dahil sinasabi nga po doon ng isang justice na mismo ng ating Korte Suprema, meron silang COA report na nagsasabing hindi totoo na sobra-sobra ang pera ng PhilHealth to justify the transfer of, initially ang target is 89.9 billion pesos na PhilHealth Fund. Nauwi ito sa 60 billion dahil nag-issue ng TRO. Remember, kahit si Pangulong Duterte pinaliwanag ito. Yung nakialam sa 89.9 billion pesos pera ng PhilHealth at inilipat-lipat, estafa po iyan may tuturing sapagkat galing yan sa contribution ng mga manggagawa na tuwing sahod ay kinakaltas sa inyong sweldo. Estafa po iyan. At yan din po ay technical malversation, if not malversation of public funds. Bakit? Yung pera po ng PhilHealth, hindi mo pwedeng gamitin yan para pondohan yung AIX, para pondohan yung AKAP, para pondohan yung mga pet project o yung mga pork barrel ng mga tiwaling mangbabatas. Malversation po iyan. Estafa po iyan. Yan ang ating dapat pag-usapan. Kaya Cars 18, mapatalsik din yan si BBM, hindi manaig ang masama, lalabas din ang katotohanan. Kaya nga po yung aking sinasabi, ang dapat sinampahan ng impeachment ay si Bongbong Marcos, hindi si Vice President Inday Sara Duterte. Sapagkat higit naman pong napaka-anomalya itong ipinapalusot nilang 6.325 trillion. 6.325 trillion pesos budget natin ngayong 2025. Dapat po kayo makialam dahil lagay na po natin na 300 elitistang kongresista ang pumirma dyan sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. 300 versus 32 million Filipinos na malaya, payapa, constitutional at democratically elected Sara Duterte to be our Vice President. Hindi lang ho pera ang ninanakaw sa atin, pati ho ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay ninanakaw na rin nitong mga elitistang mangbabatas. Mag-ingay ho kayo, makisali po kayo, manindigan po kayo. Ipakita ninyo na tayo ay Pilipino at hindi tayo pwedeng budulin araw-araw nitong mga iilang elitistang mangbabatas. So ayan, sinasabi ni Marcos Jr. na maraming pondo ang PhilHealth kaya hindi na kailangan ng subsidy. Sa oral argument naman sa Korte Suprema, sinasabi ng COA na manipis na ang pondo ng PhilHealth. Sino ang nagsasabi ng totoo? Commission on Audit o si Marcos Jr.? Kayo na po ang tumimbang. So napakalinaw din naman na itong impeachment kay VP Sara, diversionary tactics lang nila para matabunan yung issue ng buy scam.
Okay, kung nagustuhan nyo po ang video, paki-like and share na lang po and comment nyo po yung inyong saloobin. Salamat po.